Magandang hapon po, ma'am. So, kami po ay mga estudyante mula po sa PUP General Luna. So, kami po ay napunta dito para magsagawa po ng interview. Bali, ito po ay para po sa subject po namin na administrative law. So, ngayon po, meron po kami mga katanungan dito na inaasahan po namin na mabibigyan po ng kasagutan. Kung okay na po, ay pwede na po tayo magsimula. Okay, ma'am. So, ang mga katanungan po dito, una po, yung mga umiiral na ordinansa po dito sa barangay. So, ang unang tanong po, ano po ang mga pangunahing ordinansa na kasalukuyang ipinatutupad po sa barangay po? Magandang hapon po, mga bagay po sa aming ginawang ordinansa sa Barangay Bolo. Ang una po namin pinapatutupad na ordinansa dito is yung pong nanggaling po sa lokal na pamahalaan sa ating pong bayan ng Katanawan. Yung pong mga una-una po yung pagtali ng aso sa may mga alagang aso, lalo tigit po sa mga along the highway sapagkat kadalasan, ma'am, sila po yung nagpupos ng aksidente sa ating mga motorista na just in case pag po may mga pangyayaring ganon ay binatas po namin at pumasok sa mga ordinansa na oras at mapatunayan na yung may-ari ng aso ay sa taong yun, pananagutan po niya yung lahat ng gastos ng na-aksidente. Okay. So ngayon naman po, dumako po tayo dun sa pagpapatupad po at pagsunod po sa ordinansa. Ang unang katanungan po dun ay, ano po yung ginagawa ng barangay upang matiyak po ang pagsunod po ng mga aksidente sa mga ordinansa po? Ang ginagawa po namin, ma'am, ay yun nga po, kagaya po ng nabanggit na para po namin maipatupad, papatawag po kami ng isang pagpupulong or nagkakandak po kami ng public hearing para doon po pag-usapan, pagtibayin yung manggagaling po sa mga mamamayan na ito po ba ay karapat-dapat natin ipatupad para sa maging maayos at mga magiging maiwasan po yung mga sabi lang yung mga problema na hindi karapat-dapat sa kanila. Base sa aming ordinansa ay hindi po talaga namin yung binajitan. Kumbaga, kapag po talaga may na-aksidente tungkol sa aso, mananagot po talaga, ma'am, ay may-ari ng aso. Ang pinakatulong lang po namin, ma'am, dun is yung sa first aid po namin na mabigyan po namin ng karampatang pagtulong, yung katulad po ng betadine, tapos po tinutulungan na rin po namin na madala sa ospital. Yun po lamang, ma'am, yung pinakatulong ng barangay. At kung talaga pong napatunayan na yung na-aksidente ay dahilan sa, yun nga po sa aso, talaga pong pananagutin po namin ay yung pong may-ari ng aso. Ang ginawa ko po talaga is gawin na pangalan, si Pedro, ang kulay ng aso mo itim na may batik na puti, na ito ay babae. Yun. Na ito ay may anak. So, ito ang iyong aso, pinipicturan ko po, ma'am. At tapos, pinapapirma ko rin po sa baba yung tao, yung may alaga ng aso para sa siguraduhan po natin. Yan po yung ginagawa natin dito. Agree po ba kayo sa ordinansa ng barangay Bolo na kung saan ang ating mga alaga ay kinakailangan makatali upang maiwasan ang mga aksidente para sa ating mga motorista? Oo. Para sa akin, pabor ako sa ordinansa na yan sa pagtatali ng ating mga alagang aso dahil napaka-delikado sa mga dumadaang sasakyan, lalong-lalo na sa mga single na nakamotor. Kasi ilang beses na akong nakakita ng mga na-aksidente na nakakasagasa ng aso. Hindi basta-basta ang kanilang mga hinakhinaknan, meron nababago ang ulo, talagang buhay ang nakataya kapag ang ating aso ay pag-alaga natin lalo na sa mga karna. Yung aking alagang aso ay
hindi ko pinapabayaan na magpag-alagala sa lalong-lalo na sa labas, sa karsada kasi diba, sa aso, gusto mo laging nanghahabol. Galit siya sa mga nakamotor, lalo na yung mga maiingay ang kabutyo. Talagang hinahabol niya yon. Unang-una, kaya gusto ko na rin na ang aking aso ay nakatali kasi pag nakadisgrasya yung aso ko at once na napatunayan yung aso mo ang nakadisgrasya, sasagutin mo ang gastos ng pagpapagamot nun. Eh, hindi biro ang pagpapagamot. Kaya, para sa akin, mas safe yung aso ko na nakatali. Unang-una, hindi siya masasaktan yung aso ko. Ganun din, hindi siya nakaka-disgrasya ng mga sakit na paraan. Sinasuggest ko lang po sa mga kapwa ko, may mga alagang aso, tayo po ay maging responsable sa pangangalaga ng ating aso. Kinakailangan po siguraduhin natin na ang ating aso ay hindi man siya nakatali. Kinakailangan po ay maiwasan natin na ang ating mga aso ay makapagat sapagkat ito po ay nakaka-aksidente para hindi po maiwasan po natin na magkaroon tayo ng pananagutan sa anumang maging kagagawa ng ating mga alagang aso.